Yan yung ating punong mangga. Yan. Kita nyo yung ating gagawin sanang poste para sa second floor. At pinasok na ng mga sanga ng puno ng mangga. Yan guys, oh. Suha. Alin dito? Ito? Maliit lang to eh. Ito? Sigurado ka? Parang hilaw pa. Hilaw pa eh. Alin ito? Ito? Taas. Ha? Taas eh. Yan nga at inabutan na tayo ng panungkit para makuha natin yung ibang bunga ng suha. Kasi yung iba hindi natin maabot, nasa taas siya. Yan yung gagawin natin na second floor. Wala pa tayong budget kaya natingga siya. Meron nga tayong dalawang klaseng tanim ng puno ng mangga dyan, yung Pico at saka yung Indian Mango. Meron din tayong tanim na guyabano dyan sa likod ng bahay natin. Yan, kung makikita nyo sa baba, yan yung kubo-kubo natin para doon sa manukan natin. Yan. Yang mangga natin na Pico ay namumunga na siya. Kaso ngayong April hindi siya namunga kasi na ganun siya nagtalbos. Napakasarap dyan mga lods kapag natapos natin yung second floor natin. Medyo yan lang kasi ang simpleng pangarap ko para sa pamilya, yung magkaroon ng sariling tahanan tsaka yung sariling lupa para pagdating yung time na hindi natin kaya magtrabaho, may edad na tayo, wala tayo maging problema para sa mga anak natin. Mas maganda na yung pinaglalaanan natin sila ng panahon tsaka yung nag-inis tayo para hindi tayo nagsisi kung tayo matanda. Nakita nyo mga floor sa ayan, masyadong napalabungan yung mga puno na ayan, suha at saka ng mangga. Halos matakpan yung gagawin natin sa ganito. Ngayon nga lang tayo nakakit dyan sa taas dahil nga ulan ng ulan. Medyo tayo po na yung tubig dyan sa sahig. Nilagyan ko siya niya ng mga puno mga lods para pagpagulin na rin. Kasi kapag wala tayong mga tanim na puno-puno dyan halos lantad sa init. Naglag yung ano natin dyan, tirahan, kaya pag masyadong mainit tumatapos siya sa loob. Kaya nga tayo kumukuha mga lots ng tuha dyan kasi nasasayang lang yung pinamimigay natin. At yan nga, napilitan tayo makit yan kasi yung panganay natin lumalaw na naman.
At nag-request siya na magdadala siya ng suha para doon sa kanyang mga tita at saka yung mga pinsan doon sa Mandaluyong. Hindi rin naman na kami mahilig yan kumain ng mga suha kaya mangga. Kaya pag namunga yung mga yan, hindi naman tayo madamot. Kaya pinamimigay naman natin yan. Kung sino yung gusto kumuha, kukuha lang dyan. Hindi tulad sa iba na masyadong maselan, masyadong mahal sa pag may tanim ka, ipamahagi natin sa iba. Kita niyo mga lods, di ko alam kung hulog niya, pero sabi ng asawa natin, hinog nga raw yan. Kasi pagkakalat ko dyan, yung nagkukulay dilaw na, yun na yung talagang hinog. Pero sabi na, hinog na raw yun. Kaya yan, pinigtas natin. Yung suha natin dyan mga lods, wala rin panahon kung mamura yan basta bigla na lang namumulakit ko yan. Kaya pinapayaan na namin. Kaya nga mga lods, at kinukuha ko na yung mga naunang namunga dyan. Naunang bunga. Yun yung pinitikas natin kasi pag masyadong matagal na siya, parang natutuyo rin yung ano niya, yung bunga niya. Hindi na siya masarap kainin. Maganda yung medyo ano pa, sariwa pa, may katas-katas pa siya. Kapag tayo nagkaroon na ng budget ulit mga lods, plano ko dyan magkaroon ng rooftop, gawing kulungan ng mga alaga natin para safe na safe yung alaga natin sa mga mababait na tao. Pagpasensyahan nyo na mga lods kung yung boses natin nawawala-wala, medyo nagulo ko lang yung ating cellphone. Yan palang pinapagawa natin bahay na yan, ang lot area niyan ay yung pinakang sakop ng bahay, 60 sa taas, 60 sa baba, at yung second floor natin 70 naman. Bali naglaps tayo dyan para sa second floor. Hindi nabenta? Yan? Yung isa? Alam nyo ba, ang kinagandahan dito sa pwesto ko ay corner siya. Kaya pwede kang magtindahan sa magkabilaan kasi nga corner area siya at tapat pa tayo sa my court. Yan ang kinagandahan ng naging pwesto natin. Kasi nung nakuha ko to, medyo pare-pares naman yung presyo. Yan ang kinuha kong pwesto. Kaya pag natapos natin yan, pwede tayo maglagay kung anong gusto natin ilagay dyan. Dahil nga pala mga lods,
ubusin na natin yung mga naunang bunga ng suha natin para yung mga maliliit pa yun na lang din ang aantayin natin sa susunod. Yan nga mga lods, naihulog na natin yung mga bunga at tapos na tayong mamitas. Pag titinan yung mga lods, akala nyo nasa gubat ka kasi napapalibutan tayo ng puno